Medyo tanghali na nga akong bumangon mga mamis, kaya naman pagkabangon ko, agad nga ako nagpunta ulit dito sa aking munting kusina para simulan ng magluto. Pero bago ko nga simulan, yung mga gagawin ko o yung mga lulutuin ko ay kailangan ko nga muna maghilamos ng muka. Syempre, hindi naman pwede na hindi na nga ako araw-araw naliligo, hindi pa ako araw-araw maghihilamos. Charot! Ang dami ko kasing napapanood na hindi daw pala talaga maganda na hindi ka naghihilamos tuwing pagkagising or bago matulog. Ayun din kasi talaga yung nagkokos na pagiging oily face natin mga mamis kapag hindi tayo naghihilamos araw-araw. Dati talaga hindi ako pala hilamos ng mukha kapag kagising ko, pero dahil nga napapansin ko sobrang oily face lagi ng mukha ko, ayun lagi na ako naghihilamos. Nung nakatapos naman na akong maghilamos, ayun at nilagyan ko na ng tubig yung kaserola at pagkatapos isinalang ko na sa induction. Sunod ko namang ginawa ay kinuha ko na itong aking mga molder dito sa lagayan. May pa-order nga pala ulit ako ng mga pichi-pichi mga mamis, kaya ayun na muna yung una kong lulutuin bago nga yung uulamin namin. Sa totoo lang, madaling araw pa lang talaga ay nagising na ako. Nagpunta kami ni Daddy ng palengke ng alas 4 ng madaling araw at pagkatapos natulog ulit ako. Pero bago talaga ulit ako matulog, inasikaso ko nga muna itong kamoting nabili namin. Kapag meron kasi akong pa-order na pichi-pichi mga mamis, ay doon lang talaga ako bumibili ng kamote. Ayoko talagang nag-i-stock ng kamote dito sa bahay kasi gusto ko laging fresh or laging bagong pitas lang yung kamoteng nabibili namin. Natimplahan ko na talaga to kanina bago pa ako matulog, kaya naman ngayon isasalang ko na nga lang. Bawat salang pala mga mamis ay 15 minutes yung ginagawa ko. Pero syempre kung kayong gagawa nito, depende kasi sa laki or sa kapal ng pichi-pichi na gagawin nyo. Ang size pala ng molder na gamit ko dito ay medium size. Pero hindi ko masyadong pinupuno yung molder mga mamis kasi nga hindi na maganda yung texture ng pichi-pichi kapag sobrang kapal na. Dahil maliit nga lang yung aking steamer, nakadalawang salang lang ako ng aking pichi-pichi kasi yun lang din naman talaga yung order sa akin. Pagkatapos ko naman magluto ng pichi-pichi, diretso naman na ako sa pagluluto ng ulam namin. Bali ang ulamin pala namin ngayong araw mga mamis dahil medyo maulan-ulan nga ay tinolang manok. Medyo matagal-tagal na rin kasi kaming hindi nakapag-ulam neto at namimiss ko na rin talagang kumain ng malunggay at ng sayote, kaya naisipan ko kanina nung bumili kami ng kamote sa palengke, bumili na nga rin ako ng pang-ulam namin. Kanina nung tinimplahan ko na yung pichi-pichi bago ako matulog, inasikaso ko na din talaga itong lulutuin kong ulam namin. Yung mga manok na hugasan ko na at pagkatapos, yung sayote naman nabalatan at nahiwa-hiwa ko na. Chicken breast pala yung binibili kong part ng manok at ang bili ko dito mga mamis ay 155 pesos. Dahil medyo madami-dami nga siya, hindi ko to lulutuin lahat. Pumili nga lang ako ng ilang piraso at pagkatapos itong natira, bukas ko nalulutuin, i-adobo ko naman. Sakto din naman kasi bumili na ako ng patatas na balat na doon sa palengke. Nilagay ko na lang muna sa ref para nga hindi masira. At pagkatapos sakto meron din naman kaming itlog. Lalagyan ko na lang din ng nilagang itlog. Habang pinapalambot ko nga yung manok ay naghimay-himay nga muna ako ng malunggay. After ko naman maghimay ng malunggay, binalikan ko nga tong manok at hinalo-halo ko lang muna ulit. Medyo dinamihan ko talaga yung sabaw mga mamis kasi nga medyo nag-uulan-ulan. Masarap talagang humigop maya-maya ng mainit na sabaw. Nilagay ko na nga yung dalawang siling green at pagkatapos inilagay ko na nga rin yung sayote. Medyo luto naman na yung manok kaya inilagay ko na yung sayote para medyo lumambot-lambot na din. At nung medyo kumukulo-kulo na nga itong at naglagay na ako ng panimpla na asin. At pagtapos hinalo-halo ko nga lang ulit para matunaw yung asin at dun ko naman na inilagay itong malunggay na hinimay-himay ko. Nung binili nga namin tong malunggay, parang nahihiya pang itinda ito sa aming malunggay na to kasi nga 2 piraso na lang daw at hindi na daw to fresh. Sabi ko naman ay okay lang kasi nga kahit naman hindi na to fresh, malunggay pa din naman to, tsaka bukod doon hindi pa naman siya bulok. Sabi kasi nung tindera, hindi daw sila nakapagpitas ng malunggay kasi binaha daw sila. Dapat talaga yung isang tali lang yung bibilhin ko ng malunggay pero binili ko na yung 2 para nga hindi na siya mahiyang ibenta sa iba. Eto at naluto na nga yung tinola dahil nagugutom na nga ako. Ito nga't sumandok muna ako dito ng konti. Hindi naman ako magkakanin ngayong tanghali, mamayang gabi na lang. Tinanong ko si Atina kung gusto niya ng kumain pero sabi niya hindi pa daw kasi nga kakatapos lang din niyang kumain ng tinapay. Si Daddy naman noong mga oras na to ay tulog pa kaya naman hindi ko na inaya. Nung nakatapos naman akong kumain itong tinolang manok, itong at binalikan ko naman na yung pichi-pichi. Pinalamig ko kasi muna siya mga mamis at pagkatapos nung lumamig na dun ko na nga tinanggal sa molder.
Kung napansin nyo, iba yung kulay ng pichi-pichi ko ngayon kumpara sa napanood nyo nung nakaraan kasi binago ko yung asukal na gamit ko. Medyo brown kasi yan mga mamis at mas gusto ko talaga ganyan yung kulay ng pichi-pichi ko. Pag light yellow kasi mga mamis parang antabang ng kulay niya kaya naman mas pinili ko na lang na brown ang ilagay ko na asukal. Sabi ko nga sa inyo mga mamis ay hindi naman talaga ako nagpapa-order nitong pichi-pichi kasi nga hindi naman ako sigurado na lahat masasarapan dito sa pichi-pichi ko. Pero kapag may mo-order nga ngayon tinatanggap ko naman kasi sayang din naman talaga yung kikitain ko dito. Actually mga mamis, yung nag-order sa akin neto ay maraming beses niya na talaga natikman yung gawa kong pichi-pichi. Kaya nga ngayon nung nalaman niyang nagpapa-order ako, ito nga tumorder na siya sa akin ulit. Nung pagkatapos ko naman lagyan ng cheese yung pichi-pichi, nag-book na kami sa Lalamove para nga ma-deliver na to sa nag-order. Ako lang yung nag-book sa Lalamove mga mamis, pero yung bayad neto sa delivery fee ay dun na kay customer. Si Atina na nga yung pinababa ko kasi nga sabi ko lilinisin ko na yung kwarto niya. Sakto din naman kasi ngayong araw yung ng kanyang bedsheet, kaya naman lilinisin ko na nga din yung kwarto niya. Isa-isa ko na nga lang munang inilabas yung mga gamit at hindi na ako nagpatulong kay Atina para mas mabilis. Magkapatulong na lang ako sa kanya mamaya kapag ipapasok na yung mga gamit. Nailabas ko na nga lahat ng gamit ang huli kong nilabas itong foam niya. Dito ko na lang din to sa labas papalitan ng bedsheet. Pero bago nga yun, kailangan kong i-vacuum itong kwarto niya. Sa tuwing naglilinis talaga ako ngayon ng kwarto niya ay nagwawalis lang ako or walis lang yung ginagamit ko. Pero ngayon dahil nga naka-assemble naman na tong vacuum at hindi ko na talaga tinatanggal to sa pagka-assemble, ito na nga lang na yung gagamitin ko. Araw-araw ko na kasing ginagamit to ngayon sa kusina mga mamis kapag bina-vacuum ko yung nabili ko ngang basahan para dun sa kusina. Para nga hindi na ako tanggal ng tanggal, ginagamitan ko na lang siya ng vacuum. Pagkatapos kong i-vacuum yung kwarto ni Atina, nakapagbasahan na din ako doon, hindi ko na lang na-videohan. Nakapagpalit na rin ako ng sapin ng foam ni Atina at pagkatapos ipinasok ko na nga ulit dito sa kwarto niya. Parang gusto ko nga bilhan ng bed frame si Atina mga mamis, pero pag-iisipan ko muna kasi nga paniguradong panibagong pag-iipunan naman yon. Nung naipasok ko na nga itong foam niya, si Atina na ang pinag-asikaso ko ng ibang gamit kasi siya talaga yung may kabisado ng pwesto ng mga gamit or ng mga unan or ng mga teddy bear dito sa kanyang higaan. Ako na nga lang yung naging tagabot niya para nga hindi na siya mahirapan na labas ng labas sa kwarto. Pinalitan ko na din pala ng punda yung mga unan ni Atina, pero itong mga punda ng unan ni Daddy ay hindi ko pinalitan kasi nga kakapalit ko lang neto 2 days ago. Habang nag-ayos nga si Atina doon sa kwarto niya, ako naman ay medyo nagpapahinga na dito. Nakakaramdam na nga na naman ako ng antok pero sabi ko, kailangan ko naman ibuksan itong parcel na dumating. Itong parcel naman na to ay kahapon pa talaga dumating pero sabi ko, ngayon ko na nga lang i-unbox para maipakita ko sa inyo kung ano to. Pero dahil excited nga ako, kahit hindi ko pa to na-open, sasabihin ko na nga sa inyo kung ano to. Electric pan nga pala to mga mamis at stand pan to. Hindi na kasi safe yung ginagamit ni Atina ng electric pan doon sa kwarto niya. Mamaya nga ipapakita ko sa inyo yung itsura ng electric pan para malaman nyo kung bakit nasabi kong hindi na safe. Sa totoo lang, matagal na din talaga naming sinasabi ni Daddy kay Atina na bibilhan namin siya ng bagong electric pan. Pero hindi naman talaga nagre-request si Atina ng bagong electric pan. Kaya Atina naman mga mamis, makita niya lang malinis yung electric pan niya, sobrang saya na niya. Pero dahil natatakot na nga kami sa itsura ng electric pan ni Atina, ito nga't binilan na namin siya ng bago. Alam niyo naman mga mamis, yung mga electric pan namin dito sa sala ay puro mga LEC lang. Sa amin naman ni Daddy ay wala namang kaso kahit LEC lang yung electric pan namin. Pero syempre pagdating kay Atina, gusto talaga namin safe siya sa mga gamit niya, lalong-lalo na siya lang mag-isa sa kwarto. Dowel pala yung brand ng electric pan na to mga mamis. May ganito na kami dati, bigay lang sa amin, pero despan lang yon. And yung hangin talaga nito mga mamis, sobrang lakas kahit number 1 lang. Kaya nung sinabi ni Daddy na bumili na daw kami ng electric pan ni Atina, ito na nga yung naisip naming brand na bibilhin namin. Actually, dalawa talaga yung naisip namin. Yung isa standard, tapos itong isa nga dowel. Pero dahil mas mura nga to kumpara sa standard, ito na lang yung nabili namin. Ito at kahit may manual nga, hindi ko pa rin talaga alam kung paano ikabit to. Kaya naman nagpatulong na ako kay Daddy. At habang kinakabit niya nga to, itong at kinakantahan ko siya para naman magkaroon siya ng kilig sa katawan. Charot! Pero tumigil nga agad ako sa pagkanta ko kasi nararamdaman ko na parang gusto niyang ihampas sa akin tong electric fan. Charot! Noong una nga ay nagtataka ako, sabi ko sa kanya, paano naging stand pan to? Yan dit lang din naman nung kanyang leeg. Pero yun pala, meron palang iniikot dun sa gitna para nga mas tumaas pa yung electric pan. Nung nakabit na nga ni Daddy lahat ng parts ng electric pan, ito nga't binuksan niya na. Number 1, number 2, number 3, sobrang lakas talaga niya mga mamis. Hindi to sponsored mga mamis ha, pero dowel baka naman. Charot!
ito nga tinawag namin si Athena para nga i-surprise sa kanya tong electric pan. Nakita niyo yung itsura niya. Masaya na siya sa part na yun mga mamis. Sobrang hinhin kasi ni Athena kaya ganun lang yung reaction niya. Ito at pinaupo nga namin siya dito para ma-feel niya yung hangin ng bago niyang electric pan. At sobrang saya niya nga itong at napaki siya sa amin ng daddy niya. Ayan lagi yung pinakalambing or pinakabayad niya sa amin sa tuwing meron kami na ibibigay sa kanya, yung kiss niya. Kinuha ko na nga yung lumang electric pan dito sa loob ng kwarto at pinasok na ni daddy itong bagong electric pan. Sa totoo lang mga mamis, yung lumang electric pan na yon ay hindi rin talaga sa amin yun, sa mama ko yun. Kaya lang naman yun napunta dito sa bahay kasi nung nasa ospital ako, ayun yung ginamit namin. Syempre, hindi naman kasi pwedeng yung Elising electric pan lang yung dadalhin namin, baka makadisgrasya pa kami ng ibang pasyente. Ito pala yung itsura ng electric pan na to mga mamis, kaya ako nasabing delikado na. Kung makikita nyo naman, puro electrical tape na. Hanggang sa pinakaloob niyan mga mamis ng ilalim ng electric pan ay puro electrical tape na yan. Sa totoo lang naputol na talaga yan tapos kinabit lang namin ni daddy. Lahat yan ay kitang-kita na talaga yung pinakatanso sa loob at pagkatapos hindi na rin talaga siya umiikot. Hindi naman namin itatapon tong electric pan mga mamis. Tatanungin ko si mama kung kailangan niya pa ba tong electric pan at ibabalik na nga namin sa kanya para meron din silang magamit dun sa bahay.